Nakauwi na ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos mula sa 46th ASEAN Summit na ginawa sa Malaysia. Bago siya umuwi, sinagot niya ang ilang mga issue mula sa courtesy resignation ng kanyang gabinete hanggang sa pakikipagkasundong muli sa pamilya Duterte. Magbabalita si Maricel Halili. I will resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, what good will that do? Yan ang banat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga hirit sa kanya ng mga kritiko. Sinabi kasi mismo ng dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez na hindi kailangan ng courtesy resignation sa mga gabinete dahil ang Pangulo mismo ang problema. Pero giit ng Pangulo, hindi niya inutos ang courtesy resignation para magpapogi. You know, siguro by now, you know, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So that's what we are doing. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level, but even deeper. Bagamat wala munang inanunsyo ang Pangulo na iba pang gabinete na babalasahin, kinumpirma niya na may napili na siyang susunod na hepe ng Philippine National Police kapalit ni General Romel Marbil na magre-retiro sa June 7. Pero habang ganado ang Pangulo na magkwento sa ibang issue, tila iritable naman ito nang matanong tungkol sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa susunod na linggo. Sabi niya, hindi siya naniniwalang magsisimula ito ng political chaos. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Nauna nang sinabi ni PBBM na handa siyang makipag-ayos sa mga Duterte. Yun nga lang, may mga Duterte allies ang humirit na ibalik muna niya sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya makipag-ayos. No. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero isasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Tiyempo pa ang paglabas ng Pulse Asia Survey na ginawa mula May 6 hanggang 9 na 32% lang ang trust rating ni Pangulong Marcos. Mas mababa ito kumpara sa 50% na trust rating ni VP Sara. Tugon dito ng Pangulo. Well, again, let's look at other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. Kahit mababa ang numero, tuloy lang sa trabaho ang Pangulo. Isa sa mga tinututukan niya ang 20 pesos kada kilo na bigas na tingin ng iba ay hindi naman niya kayang panindigan. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? We found a way to do it. Sinabi ng Pangulo ang lahat ng ito sa kanyang press briefing matapos dumalo sa 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kwento ng Pangulo, nagkaroon din siya ng pagkakataon na makausap si Chinese Premier Li Chang habang naglalakad sila. Pero hindi nila tinalakay ang tungkol sa West Philippine Sea. Sa halip, mas sumentro ang kanilang pag-uusap sa taripang ipapataw ng Amerika. Tinanong ko lang sa kanya, sabi, I just want, what is the Chinese perspective of this new unilateral tariff schedule? And he says, well, you know, Mr. Trump has his own, seems to have his own idea, but we certainly do not want this to continue. It's not good for everyone. Nakabalik ang Pangulo sa Pilipinas kaninang madaling araw matapos ang 2 araw na pagdalo sa 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia.
Ako si Maricel Halili para sa 1PH.